Pumupunta ka pa ba sa RDO para magpa-register ng iyong books of accounts? Stop! Ngayong 2026, mandatory na ang registration via ORUS para sa halos lahat ng uri ng books of accounts or libro. Hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay o opisina para may register ang books of accounts nyo at makakuha ng QR code. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mag-register ng books of accounts online gamit ang Online Registration and Update System ng BIR or mas kilala na ORUS. Bago tayo mag-register ng books of accounts online, dapat itong tatlong bagay ay ready. Una ay active ORUS account. Kung wala pa po kayong account, panoorin nyo po muna yung previous video ko kung paano mag-create ng ORUS na account. Yung link ay nasa description ng video na ito. Sunod ay details ng ating libro, kung anong i-register, kung journal ito or ledger. Ganun din po sa volume, kung pang ilang volume na po ang i-register na po natin. Lastly, kung applicable po sa inyo, for loose leaf and computerized, i-ready po natin ang permit to use at ang affidavit of attestation po natin. Dumako naman tayo sa step-by-step guide kung paano i-register ang ating books of accounts online gamit ang ORUS. Step 1, mag-login sa inyong account at i-click ang Secondary Registration. Sa drop-down menu, piliin ang Registration of Books of Accounts. Step 2, magpunta tayo sa Taxpayer Information. Piliin ang i-register natin kung para sa head office or para sa isang specific na branch. Automatic na lalabas dito ang inyong business details, kaya i-check natin kung tama. Click po natin ang Validate, then ang Add. Next ay i-click ang Add Row button. Dito pipiliin ang format ng libro, manual, loose leaf, o kaya computerized. Para sa video natin, piliin natin ang manual. Next ay piliin naman natin ang type of books to be registered. Karaniwan, 4 na libro lamang ang kailangan para sa isang non-VAT na business. Ang Cash Receipts Journal, Cash Disbursement Journal, General Ledger at General Journal. Next ay ilagay ang quantity or bilang ng i-register. In terms naman po sa volume, kung bago po lamang ang business nyo, ang volume number ay magsisimula sa number 1. Pero kung renewal na ito or nagpalit lang po kayo ng lumang libro, tingnan nyo ang huling bilang ng inyong libro para malaman kung anong volume number na ang susunod. So sa illustration natin, number 2 ang ilalagay natin kasi naubos na yung pinakaunang libro. Then, ilalagay po natin ang validity period kung kailan po tayo nag-register ng books. For taxable year naman po, ilagay ang covered year. Sa illustration natin, from January 1, 2026 to December ng 31, 2026. Kapag nalista na po lahat ng books na i-register natin, i-click na po ang Continue. Pansinin natin na meron na po tayong additional information dito na wala po kanina. So, i-click natin ang Continue at mapupunta tayo sa Attachments. Step 4, kung manual po ang pipiliin natin na type, wala po tayong i-attach. For loose leaf naman po, i-attach ang Permit to Use and Affidavit of Attestation. While for computerized, same din po, i-attach ang Acknowledgement Certificate of Permit to Use and Affidavit of Attestation. Kung okay na po ang attachments kung meron man or wala, i-click ang Review. Step 5. Sa summary page, ang taxpayer information, office details, and books of accounts na details, makikita natin ang niregister po natin ng mga libro kanina. Siguraduhin po natin na wala po tayong typographic error at tama po ang details ng mga niregister nating books. Then, i-click po natin itong mga declaration. Kapag okay na lahat, pindutin na ang Submit Application. Makaka-receive po kayo ng success message kasama ang inyong application reference number or ARN. So, screenshot po natin at itabi dahil yan ang magiging proof na successful ang application. So, ngayon naman, saan natin makikita ang QR stamps? Kailangan nyo po munang hintayin na magbago ang status ng inyong application mula submitted tungo sa approve. May email din po tayong marireceive tungkol sa registration ng books natin. Kapag approved na, pumunta tayo sa inyong profile sa loob ng ORUS at mag-scroll pababa hanggang sa makita nyo ang section na Stamps. I-click po natin ang link sa bawat libro na ni-register para ma-download ang PDF file ng inyong QR stamp. So, ipiprint nyo po yan at ilalagay sa first page ng inyong manual na books.
Itong QR code na ito ang i-scan ng BIR officers kapag may tax mapping or audit para mapatunayan na legal at rehistrado ang inyong mga libro. Emphasize ko po na wag po nating iwawala at wag nating kalimutang idikit yung QR stamp sa ating first page ng ating manual na books. Kung walang QR stamp po kasi ang physical book nyo, baka masita kayo ng BIR or worse, magka-penalty. Huwag nyo rin pong kalimutan ang ating mga deadlines dahil napaka-importante ng mga ito. For manual books, dapat nyong i-register bago gamitin. Ibig sabihin, bago nyo sulatan ang pahina, dapat may QR stamp na ito. For permanently bound loose leaf at computerized, pwede nyo pong i-check or basahin ang Revenue Memorandum Circular Number 4-2026. Kapag nakaligtaan po natin na mag-register ng books or magdikit ng QR code sa ating Books of Accounts, baka mapatawan tayo ng penalty ng BIR related sa pag-keep ng books. Reminders din po na kung sakaling error ang lumalabas or offline ang ORUS, screenshot po natin ito at ipakita po natin sa Revenue District Office dahil ito ang kailangan kung sakaling manual po ang processing natin. And that's it. So kung nakarating po kayo sa portion ng video na ito, marami pong salamat and give it a thumbs up and please consider mag-join ng ating channel membership. Ang mga members ay may access sa exclusive tax-related videos and also priority sa pagsagot ng mga tax-related questions po nila. So this is Gerard. Again, salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.